Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Ating sambahin ang Panginoon, ang ating tuglihan, lakas. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y purihin, siya'y dakilain, pero gawin natin muna ito ng may kababaang loob. Aminin muna natin ang mga kasalanan natin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo. Manalangin tayo. Pakisama po ang mga OFW, ang intensyon para sa mga may sakit at mga nag-aalaga sa kanila. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ay yung patawarin ng lubusan, at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay yung pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang siyang tunay na lahi ni Abraham. Hindi pa may ipinakita na ng kasulatan na pawawalan sala ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, at ipapahayag na kay Abraham noon pa ang mabuting balita. Sa pamamagitan mo'y pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa. Nanalig sa Diyos si Abraham at siya'y pinagpala, kaya't pagpapalaing din tulad niya ang lahat na nananalig sa Diyos. Ang lahat na nananangan sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa, sapagkat nasasaad sa kasulatan, sumpain ang hindi tumutupad sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan.
maliwanag, kung gayon, na walang taong ibibilang na matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat ang pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuha. Ngunit ang kautusan ay hindi nasasalalay sa pananalig sa Diyos, sapagkat sinabi ng kasulatan, ang tumutupad sa hinihingi ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan nito. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang sinumpa, sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinumpan ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Tinubos niya tayo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga himtil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay sumaatin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ng gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Lahat niyang gaway dakila at wagas, bukod sa matuwid hindi magwawakas. Hindi inalis sa ating gunita na siya'y mabuti't mahabaging lubha. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Sa may pagkatakot, pagkaisagana, pangako ng poon ay hindi nasisira. Ipinadaman niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay, nang ibinigay niya lupa ng dayuhan. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, nang gilala sa mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul, na prinsipe ng mga demonyo, ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas sa mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala ng Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito? Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasa sandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang sandatang kanyang inaasahan at ipapamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa atin ay laban sa atin at nagkakalat
ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapapagpahingahan. Kung walang matagpuan ay sasabihin ito sa sarili, babalik ako sa bahay ng aking pinanggalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong masasama kaysa kanya at papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of La Salette Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak, sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Pagkakaisa, unity. Ito ay hangad natin noon pa. At sigurado, marami ng tao, marami na sa atin ang kumilos, gumawa ng paraan para ma-achieve ito. Pero bakit nga ba hanggang ngayon, maila pa rin ito? May digmaan pa rin sa iba't ibang panig ng mundo. May nagkakanya-kanya pa rin sa ating bansa. May siraan pa rin sa ating lipunang ginagalawan. May nagkakahiwalay pa rin pamilya. Ang resulta, maraming mga problema. Bagay na gustong-gusto ng diablo, na tayo hindi nagkakaisa, na tayo'y nagkakanya-kanya, na tayo'y nagkakagulo. Natatandaan po ninyo yung sinabi natin sa sermon noong nakaraang linggo, na gustong-gusto ng diablo na sirain ang magandang plano ng Diyos para sa tao. At gagawin niya nga ito sa pamamagitan ng pagsira sa relasyon ng mga tao. Kung ang Diyos bumubuo, siya sumisira. Katulad ng sinasabi sa Ebanghelyo, if God gathers, the devil scatters. And the devil scatters and divides sa pamamagitan din ng katangiang kabaligtaran ng Diyos. Sapagkat kung ang Diyos ay He unites and He gathers by means of truth, the devil divides and scatters by means of lies. Remember that the devil is the prince of lies. Pinagsisira-sira niya ang relasyon ng tao sa pamamagitan ng kasinungalingan. Kaya nga anumang pagkakaisa na nakabatay hindi sa katotohanan kundi sa kasinungalingan, mabuway yan, mahina yan, masisira at masisira din yan. Di po ba nung nakaraang eleksyon, ang nangungunang plataforma ng tambalang President Marcos at Vice President Sara Duterte ay unity? Kahit saan sila magpunta, yan ang banner nila, pagkakaisa. And obviously, marami ang naniwala, kaya na nga nanalo sila. Pero bakit ganon? Sila na nagbabanner ng unity noon, hindi na united ngayon. Sa lang ibig sabihin nun, yung unity yon hindi nakabatay sa katotohanan yon. Di ba? Hindi man ito yung exact words, pero nasabi ni Vice President, hindi naman talaga sila magkaibigan ni President. Sa election lang talaga. Ang tunay na pagkakaisa, nakabatay sa katotohanan. Kapag ang pagkakaisa ay nakabatay sa kasinungalingan, hindi magtatagal yan. Kaya't kung gusto nating magkaisa, namuhay tayo sa katotohanan, manindigan tayo sa totoo, iwaksin natin ang mali, ang hindi tama, ang kasinungalingan. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang akusasyon ng mga tao na si Kristo ay nagpapalayas daw ng demonyo sa pamamagitan din naman ng demonyo. Alam nila, lalong-lalo na sa mga nag-aaral naman ng Biblia, na hindi totoo yung akusasyon nila. Sabi nga po, di ba, ng Pariseo na si Nicodemo kay Kristo sa John 3 verse 2, nalalaman naming ikaw ay galing sa Diyos. Sapagkat walang ibang makagagawa ng ginagawa mong mga kabalagan, malibang siya'y galing sa Diyos. Alam nila na si Jesus ay galing sa Diyos. Alam din naman nila, logically, na hindi po pwedeng labanan ni Satanas ang sarili niya dahil ito'y magre-resulta ng pagkasira niya. Alam nila ang totoo, pero hindi nila pinaninindigan ito. Hindi nila hinaharap ito. Kaya anong resulta? O di ba't sila'y nagkakagulo? Hati ang kanilang pananaw kay Kristo.
Sa ating unang pagbasa ay narinig pa rin natin ang paghihimok ni San Pablo sa mga taga-Galacia na manindigan sa totoo. Kung titingnan po natin mula pa kahapon at ng isang araw yung mga sinasabi ni San Pablo, ang parang sinasabi niya sa kanila, alam niyo yung totoo, ba't nagpapa-impluensya kayo sa ibang mga turo? Kaya nga kahapon ang sabi niya, nahihibang ba kayo? Nagayuma ba kayo? Bakit ayaw niyong manindigan sa katotohanan ng sinabi ko na sa inyo? Ba't hinahaluan niyo ng hindi totoo? Kaya ayan, nagkakagulo kayo. Nagiging magulo pa ang isip ninyo at ang pananampalataya ninyo. At yan nga po ang sumisira ng pagkakaisa. Yan ang nagiging sanhi ng pagkakagulo. Yung hindi natin paninindigan sa tama at totoo, mag-i-eleksyon na naman. Nako, o hindi ba tuwing mag-i-eleksyon, nadi-divide tayo, nagkakagulo tayo, sapagkat may kanya-kanya tayong mga kandidato. E kung tayo ba naninindigan sa tama at totoo, mangyayari ba yan? Hindi. Unang-una, hindi mo iboboto yung kandidato na alam mong hindi pang politika, alam mong magkakalat lang, alam mong ang habol lang ay kapangyarihan o pera. Unang-una rin, hindi ka rin kakandidato nang alam mong hindi ka para sa politika. Kahit pa sabihin mong may hangarin kang maglingkod, nako, pwede ka namang maglingkod sa ibang paraan, di ba? Kung imumulat lang natin ang sarili natin sa hindi tayo magkakagulo eh. Dahil pipili lang talaga tayo ng karapat-dapat na kandidato at kakandidato lang talaga yung gusto at yung may puso talagang maglingkod sa tao. Yung panggigipit ng China, di ba? Kung haharapin lang talaga ng China ang katotohanan ng atin yung mga isla na ating pinaglalaban, at kung hindi sila susuportahan ng mga bansang, hindi naman din naninindigan sa katotohanan, kundi personal na interest lang. Magkaka-conflict ba sa karagatan? Magkakaroon ba ng threat ng gerang pang malawakan? Ganon din sa pamilya. Kung ang gagawin lang ba ng bawat membro ng pamilya ay yung tama lang, at kung magkamali ay aamin na lang, di na kung ano-ano pang dahilan. At kung hindi magkakampihan sa kasinungalingan sa kamalian, magkakaroon ba ng problema ang pamilya? Mate-threat ba? Magdedelikado bang masira ang pamilya? Hindi, di ba? You see, ang demonyo ay matalino. Hindi siya magtatapat ng obvious na kasinungalingan sa katotohanan, ng obvious na baluktot sa tuwid, ng obvious na mali sa tama. No, ang itatapat niya ay yung parang tuwid, parang tama, at parang katotohanan. Sabi niya sa China, kunin mo yung isla na yan. Party pa rin naman ang karagatan nyo yan. At sabihin niya sa hindi karapat-dapat kumandidato ka, maglilingkod ka naman. At sabihin niya sa botante, boto mo. Kahit parang walang karapatan, pogi naman, sikat naman. At sabihin niya sa isang miyembro ng pamilya, gawin mo yan. Hindi mo naman kasalanan niya. Marami naman gumagawa niya. At sabihin niya sa isang taong nagkasala, wag mo aminin. Hindi naman nakita. Wala namang nakakalam. O kaya mag-play victim ka na lang. Kampihan mo, kawawa naman. Something like that. Kaya sana dapat magkaisa po tayo sa paninindigan sa katotohanan. Para wala nang maloko, wala nang malinlang. Sana tayong lahat ay manindigan. Hindi isa, hindi dalawa lang. Para makamit natin ang tunay na pagkakaisa na matagal na nating inaasam. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magdududa. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako.
kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong tiringgin ng Diyos ang samo. Tiringgin ng Diyos ang samo ko. Pigit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo po kaming magkaisa. At upang mangyari ito, tulungan mo po kaming manindigan sa kung ano ang tama at totoo. Magbago na ang dapat na magbago. Aminin ng nagkamali. Humingi na ng tawad. Tulungan mo po kaming tawagin na evil ang evil. Huwag nang magkunwari pa. Huwag nang magdahilan pa. Huwag nang magbakasakali pa na baka hindi mahuli o makita o malaman. Tulungan mo po kaming pare-parehong mamuhay sa kabutihan, lalong-lalo na po ang bawat miyembro ng aming pamilya upang makuha naming magkaisa. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Yan ang pakatandaan mo. Yun ang panindigan mo, paniwalaan mo. Hindi mo kinakailangan gumawa ng masama. Hindi mo kinakailangan magmalimos ng pagmamahal. Sukat makagawa ka ng kasalanan, mahalin ka lang, matanyag ka lang, mataas ka lang. Hindi mo kailangan yan. Kailangan mo lang paniwalaang mahal ka ng Diyos. Malapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging aming buhay tanging sa'yo lamang tanging sa'yo lamang ang tinapay na ito sana ay basbasan mo upang ang buhay na ganap ay kamtin ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging aming buhay tanging sa'yo lamang tanging sa'yo lamang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas na way sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasamang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis, na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin
sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ng aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ang kapayapaan po, peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Salamat sa iyong pag-ibig, pag-asa ay nakamtan, bagong liwanag ang nasilayan, kami tatahak sa iyong patnubay, sama-sama kaming babangon, sama-sama maglalakbay, sama-sama kaming aahon tungo kay Kristo at sa buhay na walang hanggan. Sama-sama kaming babangon,
sama-sama magalakbay, sama-sama kaming aahon tungo kay Kristo at sa buhay na walang hanggan. Sama-sama. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa pagkasalo namin sa pagkain inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming tinanggap sa banal na pakikinabang sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibakan namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo, nagiging dahilan para ma-maintain natin ang ating simbahan, makatustos sa iba pang mga paggawain at makatulong sa ibang mga parokya. Nagpapagawa po tayo ngayon ng mga chapels. Maraming pong salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lasalet. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lasalet.